Kung may kakilala ka na nagsabi sa'yo na huwag mong kainin yan dahil mataas ang uric acid, well, i-share mo ang videong ito sa kanya dahil ang uric acid ay hindi natin nakukuha sa pagkain. Ang uric acid ay isang waste product after our body breaks down the purines. Ang purines naman ay isang organic natural compound na nakukuha natin sa iba't ibang klase ng pagkain. Ang purines ay kailangan ng ating katawan para sa pag-produce at pag-repair ng ating DNA at RNA at iba pang functions. So, ibig sabihin ba kapag mataas ang ating uric acid ay madami tayong kinakain na purines? Well, yan ang pag-uusapan natin sa ating presentation ngayon at kung paanong ang malunggay or moringa powder ay makakapagpababa sa ating uric acid. To get started, there are three main factors na nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Pero meron kang pwedeng gawin para maiwasan ito. Una ay ang food-containing purines na nagpapataas ng uric acid sa ating katawan directly. Pangalawa ay ang alcohol consumptions at ang high fructose corn syrup food products na nagpapataas ng uric acid sa ating katawan indirectly. At ang pangatlo ay ang tinatawag na genetic factors. Isa sa genetic factor ay ang genetic predisposition kung saan ay ipinanganak nang may kakulangan sa kakayahan ang kanilang kidneys na mag-excrete ng uric acid. Kasama din dito ang genetic factor kung saan ay ipinanganak naman silang kulang sa HGPRT enzyme. Kapag kulang sa HGPRT enzyme ay hindi nare-recycle ng mabuti ang purines at nauuwi ito sa degradation hanggang maging uric acid. Merong isang doctor na vlogger dito sa Pilipinas na nag-content ng uric acid pero sinabi lang ang mga dahilan ng pagtaas ng uric acid at hindi na ipaliwanag mabuti kaya may nag-comment na ano pa ang kakainin namin kung ang lahat pala ng pagkain ay nagdudulot ng pagtaas ng uric acid. Well, mas tama dito ang commentator dahil kinulang talaga ang doktor sa kanyang explanations. Sa kalusugan, hindi sapat ang listahan ng mga bawal. Dapat lang natin malaman ang full mechanisms ng ating katawan. And take note, walang bawal na pagkain pagdating sa uric acid. Kailangan lang natin malaman kung paano ang mag-balance. On the screen, I will show you a list of foods high in purines, moderate to low. Pero wag matakot dahil ituturo ko sa inyo ang technique kung paano mag-balance. In reality, God never created any food that is meant to harm people. It's just that we have to learn the biochemistry, understand our bodies, and consume food responsibly. Sa purines metabolism ay may tatlong prosesong nagaganap. Una ay ang de novo synthesis, pangalawa ay ang degradation, at ang pangatlo ay ang salvage pathways. Ang ating katawan ay gumagawa ng sarili nating purines. Ang de novo synthesis ay nangyayari in all cells of the body dahil ang lahat ng cells ay nangangailangan ng nucleotides for DNA replication, RNA transcription, energy, signaling, and cofactors. Sa de novo synthesis, it starts with ribose 5-phosphate, then it will become PRPP, then it will become purines or pyrimidines, depende sa cellular demands and regulation. Since ang ating topic ay uric acid, disregard muna natin ang pyrimidines at mag-focus muna tayo sa purines. As the process continue, now purines starts with IMP or inosine monophosphate. And the IMP will give you AMP as adenine monophosphate and GMP as guanine monophosphate. Mono means one, so each of them has one phosphate group. And ang tawag sa kanila ay purines nucleotides because they have phosphate. So the AMP is converted to ATP for RNA synthesis, and ATP can be converted to DATP for DNA synthesis. Same goes with GMP is converted to GTP for RNA synthesis, and GTP can be converted to DGTP for DNA synthesis. This is part of purines nucleotide synthesis, which is the first step of de novo pathway. But we are not going further because our topic is uric acid. Let's go break down the purines.
Next step is the degradation. Huwag niyong isipin na this is the same IMP na nauwi sa synthesis. Like what I've said before, it depends on the cellular needs. Natural na destiny ng purines na kapag hindi sila napasama sa synthesis ay napupunta sila sa degradation pathway. Maraming intermediate processes dito na hindi na natin idedetalye pa dahil napaka-complex nito. To make it simple, ang IMP ay mawawala ng monophosphate at magiging inosine. As the degradation continues, ang inosine ay matatanggalan ng sugar with the help of PNP enzymes at ang matitira na lamang ay ang purine-based na hypoxanthine. Ngayong wala na ang sugar, ang hypoxanthine ay mare-recognize na siya ng xanthine oxidase. Ang xanthine oxidase is an oxidizing enzyme that incorporates oxygen into purine molecules. Hypoxanthine is further oxidized by xanthine oxidase or XO to xanthine and then to uric acid. Ang kidneys naman ang destination ng uric acid from the blood. Again, hindi porke ang AMP at GMP ay napasama sa synthesis ay lahat ito ay magagamit ng RNA, DNA, and other functions. Meron pa ding iba sa mga ito ang hindi kailangan at mauuwi sa degradation. At kagaya ng degradation process ng inosine, matatanggalan muna ito ng phosphate group. So, ang GMP ay magiging guanosine. Ang susunod na tatanggalin ay ang ribose sugar. So, ang guanosine ay magiging guanine at ang guanine like hypoxanthine ay isa ng uri ng purine base. To break it down further, ang guanine ay tatanggalan naman ng amino group by the help of guanine deaminase enzyme to become xanthine. Now, the xanthine will be recognized by the xanthine oxidase to be oxidized and converted to uric acid, then excreted by the kidneys into urine. Meron lang kaibahan ang degradation ng AMP. When the monophosphate is removed from AMP, it will become adenosine. Dahil ang human ay hindi nagtataglay ng adenine deaminase enzyme, ang adenosine ay hindi madidegrade sa free purine base na adenine. Pero meron tayong adenosine deaminase enzyme, so from adenosine it will be degraded into inosine. So, kagaya ng paliwanag natin kanina, when the sugar is removed from the inosine by the PNP enzyme, it will become hypoxanthine. At dahil laging present ang xanthine oxidase, the hypoxanthine will be further oxidized to xanthine, then to uric acid as end product of purine's metabolism. Now that we are done on de novo synthesis and purine degradation, let's go salvage them. Bago pa tuluyang mag-degrade ang purines sa uric acid, ay kailangan itong isalvage. Ang free purine bases are the only form na pwede pang isalvage. Ibig sabihin, kung ang purines ay isa ng uric acid, ay hindi na pwedeng pumasok sa salvage pathways. Para masalvage ang free purine bases like adenine, hypoxanthine at guanine, ay kailangan natin ng APRT at HGPRT na enzymes. Ang adenine ay nire-recycle ng APRT into AMP. At ire-recycle naman ng HGPRT ang hypoxanthine to IMP. At with the same enzymes, the guanine will be recycled back into GMP. Remember, ang mga purines na dumaan na sa salvage pathways ay hindi na pwedeng dumaan sa degradation pathways. Once they are recycled, the body will prioritize them to be used. Ang tanong, bakit hindi na lang palaging gumawa ng purines through de novo synthesis at bakit kailangan pang i-destroy kung i-recycle din naman? Well, there are two important reasons. First, de novo synthesis is a complex and long process and it needs much more energy to do it, while recycled purines are much more easily accessed for a sudden use depending on its demands. Second, uric acid serves as an antioxidant at a normal level and excreted by the kidneys when excess. Degradation and salvage pathways are not only meant from the purines built after de novo synthesis.
the major role of degradation and salvage pathways are more useful for the purines we get from the diet. By the way, one of the genetic factor we mentioned earlier is those who were born having the deficiency of HGPRT enzyme, also called Lesnihan syndrome. If you cannot salvage hypoxanthine and guanine, they ended to degradation to uric acid, resulting hyperuricemia and kidney stones. Now that we are done discussing the purines metabolism, pag-usapan naman natin ang purines na nakukuha sa pagkain. The purines we get from the diet are normally in the form of free purine bases, which are adenine, hypoxanthine, and guanine. Kagaya ng tao, ang mga hayop, isda, mga gulay na nagsisilbing pagkain natin ay may kanya-kanyang de novo synthesis din. Yan ang dahilan kung bakit tayo nakakakuha ng purines sa diet. Dahil ang mga ito ay free-form purine bases like adenine, hypoxanthine, and guanine, hindi na sila dadaan pa sa de novo synthesis ng ating katawan. Instead, diretso na silang papasok sa purines degradation at salvage pathways. Normally, we get all those three purine bases sa isang klase ng pagkain. Depende lamang ang dami ng bawat isa sa uri ng pagkain. Ganon din ang mechanisms kung saan ang adenine ay hindi pwedeng maging uric acid, kundi lahat ng ito ay masasalvage via APRT to AMP. Samantalang ang hypoxanthine ay masasalvage to IMP at ang guanine ay masasalvage to GMP via HGPRT. And the rest na hindi ma-recycle ay tuluyan ng magiging uric acid. Ang mga taong mataas ang uric acid sa katawan ay prone sa gout, arthritis, at kidney stones. Ang uric acid ay nasa dugo at soluble with a normal body temperature of 37 degrees Celsius. However, may mga parte ng katawan like joints ng daliri, kamay, paa, at tuhod ay mababa ang temperature at mabagal ang blood circulation dito. Dahil dito, ay bumababa ang solubility ng uric acid kaya tumitigas ito, forming urate crystals kaya nagdudulot ng pananakit at inflammatory arthritis. Sa kidneys naman, ang solubility ng uric acid ay hindi nakadepende sa body temperature, kundi sa pH ng urine. Kapag acidic ang urine, ay bumababa ang solubility ng uric acid, forming urate crystals. Over time, ito ay tumitigas at nagiging uric acid kidney stones. Pwede din itong mag-bond sa ibang minerals present in the urine like calcium ions at nagre-resulta ng calcium-based kidney stones. Ang alcohol consumptions ay nagdudulot ng mataas na uric acid dahil naman sa lactic acid-uric acid competition sa paglabas sa kidneys. Ang alcohol metabolism by the liver ay nagre-resulta ng mataas na lactic acid sa katawan. Dahil pareho silang inilalabas sa parehong renal tubular transporters, particularly the organic anion transporters sa proximal tubes, nagkakaroon ng kompetisyon sa excretion. The more na mataas ang lactic acid ay mas naipapasa ito sa transporters at naiiwan ang uric acid sa dugo, causing gout, arthritis, and kidney stones. At hindi lamang yon, ang alcohol ay may dual effect sa pagtaas ng uric acid. Una, nababawasan ang excretion ng uric acid dahil sa lactic acid. Pangalawa, tumataas ang uric acid sa dugo dahil may mga uri din ng alcohol na mataas sa purines, kagaya ng beer. Now, ang mga pagkain naman na nilalagyan ng high fructose corn syrup, kagaya ng junk foods, gummy candies, pero ang mas mataas ay ang ready-to-drink juices and soft drinks. Hindi table sugar ang nilalagay nila dito kundi high fructose corn syrup dahil mas mura ito. Like alcohol, ang high fructose corn syrup ay tanging liver lamang ang nakakapag-process at metabolize. Para ma-process ng liver ang high fructose corn syrup ay kailangan ng maraming energy in the form of ATP. Kapag maraming ATP ang nagamit, ay kinukulang ang supply ng energy sa liver. ATP means adenosine triphosphate. Ang ibig sabihin ay meron siyang tatlong phosphate group.
In normal process, isipin natin na ang ATP ay isang fully charged battery para sa ating energy. Kapag ginamit ang battery ay nauubos ang isang phosphate group, kung kaya ang ATP ay nagiging ADP or adenosine diphosphate, kung saan ay meron na lamang dalawang phosphate group. Ang ADP ay nire-recharge ng ating katawan by filling up another phosphate group using our extra available inorganic phosphate sa loob ng ating cells powered by mitochondrial energy. Ang tawag sa process na ito ay ATP resynthesis. Ito ang default pathways na ginagamit sa everyday recycling ng ATP sa cells. However, kapag high fructose ang pinoprocess ng liver at madaming ATP ang nagagamit, ay nagtitrigger itong gamitin ng emergency recycling pathways. Ang tawag dito ay adenylate kinase reaction, kung saan ang isang ADP ay magdodonate ng kanyang isang phosphate group sa isa pang ADP para ito ay maging ATP. Samantalang yung ADP na nag-donate naman ng isang phosphate group ay magiging isa ng AMP. Ang resulta, ang AMP na ito ay mauuwi na sa purines degradation pathways. So the AMP will lose the phosphate group and it will become adenosine. And again, since we do not have an adenine deaminase, the adenosine will react by the adenosine deaminase and it will become inosine. Then inosine will lose its sugar and it will become hypoxanthine. It will be recognized by the xanthine oxidase, then the hypoxanthine will be oxidized to become xanthine, then to uric acid. Now, sa ganitong paraan, nagpapataas ng uric acid indirectly ang pag-inom ng mga soft drinks. Aside from that, the alcohol metabolisms by the liver also acts like this way, causing ATP depletion, recycle the ADP, giving us more AMP, to adenosine, to inosine, to hypoxanthine, to xanthine, and ended up in uric acid. Now, paano nga ba nakakapagpababa ng uric acid ang moringa? So here's how. Let's go back to purine degradation. Moringa contains 6 flavonoids and phenolic compounds that can inhibit the xanthine oxidase or XO. By blocking the xanthine oxidase, maiiwasan ang conversion ng hypoxanthine into xanthine. At ang xanthine naman ay hindi mauuwi sa uric acid. This is how the moringa reduces the formation of uric acid. Now, what happens to hypoxanthine and xanthine if they are not degraded into uric acid? The answer is the hypoxanthine and xanthine, since these purines are water-soluble, they can be eliminated by the kidneys directly without having converted into uric acid. And take note, they are generally safe without causing harm to the kidneys. And at the same time, when the body needs purines, some of the hypoxanthine can still be salvaged back through the HGPRT pathway into IMP, AMP, or GMP for reuse by the body. Kung paanong binablock ng moringa ang xanthine oxidase, ay ganon din ang mechanism ng allopurinol. Ang allopurinol ang gamot na inirereseta ng mga doktor para sa may mga kaso ng gout or arthritis para mapababa ang uric acid sa katawan. So that's how I'm telling you how to balance your diet. Ibig sabihin, tumataas lang ang inyong uric acid dahil hindi kayo marunong mag-balance. Sa school pa lang naman ay itinuturo na dapat ay balance ang protein, vegetables, and fat, pero hindi natin pinapractice. Ang flavonoids at phenolic compounds ay present din sa iba pang gulay, pero I'm recommending moringa dahil ito ay wild plant, hindi kailangan ng fertilizer o pesticides, may malalim na ugat collecting all the minerals under the ground, mataas ang antioxidants, proteins, vitamins, and minerals. Tips sa pag-consume, moringa powder, if it's green, is the best. Put it in the capsule. Iwasan kapag brown kasi degraded na.
Huwag sobrahan kumain ng dahon. Kung hindi manguya ng maayos, ay pwedeng magkaroon ng diarrhea dahil sa high fiber content nito. Kung tea, mawawala ang ibang nutrients dahil sa heat. Okay din ang fresh juice kung hindi kayo busy. So, green moringa powder is the most beneficial because it's high in magnesium, potassium content. On my future videos, we will discuss about NPK and magnesium deficiency and many more topics. So, stay tuned. Don't forget to subscribe. Thank you, Knowledge Champions.